Ayan, Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. And of course, sa ating mga cross-watchers na nanonood, welcome o welcome back po dito sa Bottom Magos PH. For today's video, Capricorn, alamin natin kung ano yung mga blessings na paparating sa bawat aspeto ng iyong buhay. At then, alamin din natin kung ano yung mga kasalukuyang pinoproblema mo at ano yung mga payo sa'yo ng universe, payo at gabay. Paalala lang, Capricorn, at sa lahat po ng mga ibang zodiac signs na nanonood, lahat po ng readings ko dito sa YouTube ay general reading lamang po. So, ibig pong sabihin, di po lahat ay makaka-resonate. Kunin nyo lang kung saan kayo nag-resonate, Capricorn, at iwan yung hindi. Alright, let's start with your blessings. You have Between the Worlds. Mamaya explain ko yan, Capricorn. Okay, kung ano ang mga blessings na paparating based sa oracle card na yan. Now, dito naman, kukuha ko ng mga sitwasyon, kung ano yung mga kasalukuyang pinoproblema mo at ano ang payo sa iyo ng universe. Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. Okay, first set of cards, you have the Eight of Pentacles paired with the Magician and the Six of Cups. Next set, you have the Hierophant paired with the King of Pentacles and the Two of Pentacles. Next set, Capricorn, you have the Ace of Cups with the Wheel of Fortune and the World. Okay. Next set, you have the Six of Swords and the Moon and with the Queen of Swords. Alright, umpisa na natin, Capricorn. Alright, Capricorn, umpisa natin sa blessings na paparating sa bawat aspeto ng iyong buhay. Pasensya na, Capricorn, if ang boses ko is medyo, kasi inuubo ako ngayon. Okay, so, Capricorn, ang barang ito ay nagsasabi na ikaw ay nasa yugto ng paglipat at pagbabago. So, nasa kaligitnaan ka ng isang chapter na nagsasara at panibagong pinto na nagbubukas. So, hindi pa tapos ang luma. Pero nararamdaman mo na ang energy na, mararamdaman mo na yung energy ng pagbabago. Okay, so ang blessings na paparating ay malinaw na nakaugnay sa transition, rebirth, at pagpasok sa mas malinaw na landas. Right, Capricorn, umpisa natin sa mga blessings na darating sa bawat aspeto niyo based sa oracle card na ito. Okay, you have Between Worlds. So, Capricorn, ang barahang ito ay nagsasabi na ikaw ay nasa yugto ng paglipat at pagbabago. So, nasa kalagitnaan ka ng isang chapter na nagsasara at panibagong pinto na nagbubukas. Hindi pa tapos ang luma, pero mararamdaman mo na ang enerhiya ng bago. So, ang blessings na paparating ay malinaw na nakaugnay sa transition, rebirth, at pagpasok sa mas maliwanag na landas. Okay, sa love life mo, Capricorn, makakaranas ka ng bagong simula. Kung may relasyon ka na, inaakay kayo ng card na ito patungo sa mas maliwanag na yugto, matapos sa mga tampuhan o misunderstandings. Now, parang mula sa ulap ng lungkot, papasok kayo sa mas colorful na chapter ng iyong pagsasama. So, para sa mga single naman, ito ay pahiwatig
na may darating na koneksyon na magdadala ng spark at kulay sa iyong buhay. Ang dating gray moments ng loneliness ay mapapalitan ng excitement at inspirasyon. Nasa aspeto naman ng pera, ang card na ito ay nagpapakita ng financial shift. Kung dati ay parang mabigat at mabagal ang daloy ng pera, paparating ang panahon ng pag-angat at mas positibong cycle ng abundance. Maaring may unexpected na income, dagdag trabaho, o bagong oportunidad na magdadala sa iyo mula sa kakapusan papunta sa mas stable na sitwasyon. Tandaan, nasa transition ka pa, kaya kailangan ng tiyaga at tiwala habang lumilipat ang enerhiya. Now, para sa career, Capricorn, makakaranas ka ng pagbabago ng direksyon o bagong oportunidad. Maaring nasa kalagitnaan ka ngayon ng pagpili, pagpili kung lilipat ng trabaho, proyekto o tatahakin ang ibang landas. The blessing here is clarity. Unti-unti mong makikita ang mas maliwanag at mas fulfilling na path. Ang between worlds ay senyales na ang bagong career growth ay papasok na. Kaya huwag matakot kung may uncertainty ngayon. Now sa kalusugan, ang baraha ay nagpapakita ng paghilom at recovery. Kung nakakaranas ka ng mabigat na stress o sakit, unti-unti itong gagaan, unti-unti itong gagaan at magiging mas colorful ang energy mo. Magiging mas energized ka, mas motivated at mas alive. Isa itong paalala na huwag magmadali. Healing is a process, pero ang blessings ay paparating na. Para naman sa negosyo, napakaganda ng mensahe. Kung dati ay parang mabagal ang benta o hindi gumagalaw ang customers, paparating ang turning point. Magiging mas vibrant at attractive ang iyong negosyo, mas maraming papansin at may growth na magbibigay ng saya at kulay. Tandaan na nasa transition pa lang, kaya huwag bibitaw dahil ang tagumpay ay nasa kabilang dulo ng proseso. So Capricorn, ang paparating na blessings ay tungkol sa transition mula sa gray papunta sa colorful chapter ng buhay mo. Sa lahat ng aspeto, sa love, money, career, health, negosyo, may bagong liwanag at oportunidad na darating. Kahit nasa gitna ka pa ng pagbabago, huwag mawalan ng pag-asa dahil ang bagong simula ay mas masaya, mas maliwanag at mas align sa iyong highest good. Okay, punta tayo sa mga kasalukuyang pinoproblema mo ngayon. First set of cards, Capricorn, you have the 8 of Pentacles, the Magician, and the 6 of Cups. So Capricorn, itong kombinasyon ng mga barahang ito ay nagbibigay ng malalim na mensahe tungkol sa iyong kasalukuyang pinoproblema at kung paano ka makakaahon. So with the 8 of Pentacles, ipinapakita na ikaw ay sobrang nagsusumikap pero minsan parang hindi mo agad nakikita ang resulta ng iyong pinaghihirapan. Okay, posibleng may pagod, burnout o pakiramdam na paulit-ulit lang ang ginagawa mo. Okay, maaring nararamdaman mo na parang hindi sapat ang effort mo kahit binibigay mo ang lahat. With the Magician naman, may pagkakataon na hindi mo lubos na nagagamit ang iyong mga talento at kakayahan. Nandiyan ang tools at resources mo pero minsan may self-doubt o takot na baka hindi mag-work out. Isa pang problema ay ang kalat na focus. Sobrang dami mong gustong gawin pero nahihirapan kang i-channel ang energy sa iisang direksyon. With the 6 of Cups, may mga nakaraan, memories, past experiences o old relationships na bumabalik at nagiging hadlang sa kasalukuyan. Pwedeng nostalgia, regrets, o emotional na attachment na hindi pa buo ang closure. Ito rin ay nagpapahiwatig ng tendency na matrap sa old ways kaya nahihirapan kang mag-move forward ng buo. Mga gabay at payo, pagtuunan ng malinaw na direksyon. Hindi lahat ng bagay ay kailangan mong pagsabayin. Piliin kung alin ang pinaka-importante at doon ilagay ang effort mo. Okay, another is ibalik ang tiwala sa sarili. The Magician is a reminder na meron kang kakayahan, skills at resources para magtagumpay. Kailangan mo lang i-align ang isipan mo, salita at gawa. Another is bitawan ang nakaraan. Ang 6 of Cups ay magandang alaala
pero hindi dapat maging tanikala. Ang blessings mo ay nasa hinaharap, hindi sa paulit-ulit na pagbabalik sa lumang pattern. Okay, another is balance, work, and rest. Ang Eight of Pentacles ay hardworking energy. Pero huwag hayaang kainin ng trabaho ang buong buhay mo. Maglaan din ng oras sa healing at self-love. So kung nakaka-resonate ka dito, Capricorn, ang mga crystals na kailangan mong gamitin dito o bilhin o isuot as bracelet is citrine para sa success at prosperity. Nagdadala ng clarity at lakas ng loob sa career at negosyo. I have citrine S925 faceted necklace. Faceted citrine, 1,980. If gusto nyong bumili, okay, magpunta kayo sa Facebook page ko, mag-scroll down kayo, makikita nyo or tanongin nyo ako. Okay? Black tourmaline, meron din ako. Itong black tourmaline para mawala ang self-doubt, takot at negative thinking habang nasa proseso ng paggawa ng bago. Rose quartz para sa healing ng heart chakra at release ng past emotional baggage. Clear quartz amplifier crystal, makakatulong para i-channel ang energy at focus sa tamang direksyon. So mga crystals na banggit ko, kung gusto yung bumili, pumunta kayo sa Facebook page, Bona Magos PH, my blue check, verified na po ni Meta. Okay, ang ritual naman na kailangan yung gawin dito, ipagawa sa akin is transition ritual. Para makatawid mula sa pagod, doubts at past attachments papunta sa bagong cycle ng clarity at success. Now, libre ang ritual na ito kapag bumili kayo ng item. Okay? Ayan. So Capricorn, ang mga pinoproblema mo ngayon dito, based sa mga pabrahan na ito, ay nakaugat sa burnout, self-doubt at past attachments. Ang gabay ay mag-focus, magtiwala sa sarili at bitawan ang lumang cycle. Ang crystals at ritual ay tutulong sa iyong i-align ang energy mo para makatawid sa mas maliwanag na yugto ng buhay. Okay, punta tayo sa next set of cards mo, Capricorn. You have the Hierophant, the King of Pentacles, and the Two of Pentacles. So Capricorn, napakalakas ng kombinasyon na ito dahil tinutukoy nito ang iyong kasalukuyang struggle sa pagitan ng tradisyon, material na katatagan at pagbabalanse ng responsibilidad. So, mga kasalukuyang pinoproblema mo with the Hierophant, may mga paniniwala, rules o expectations galing siguro sa lipunan, pamilya o even religion na tila nagpapabigat sa iyo. Maari mong nararamdaman na kailangan mong sundin ang tama ayon sa nakasanayan kahit na minsan ay taliwas ito sa iyong sariling kagustuhan. Ang struggle dito ay pagitan ng pagsunod at pagiging totoo sa sarili. Okay, with the King of Pentacles, nais mo ng stability, security at kasaganahan. Pero kasalukuyan mong pinoproblema ang responsibilidad at bigat ng pagiging provider. Maaring nararamdaman mo na lahat ay nakaasa sa iyo. May pressure na mapanatili ang tagumpay at huwag bumagsak sa pamantayang itinayo mo. Tayo mo na para sa sarili mo at sa iba. Now with the Two of Pentacles, nahihirapan kang magbalanse. Pwedeng sa finances, sa trabaho, pamilya at personal life. Ang sabay-sabay na hinaharap. Nararamdaman mo ang stress ng pagja-juggling at takot na baka may bumitaw o may hindi mag-workout. Ito ang nagdudulot ng pagkalito at pagkapagod. Ng mga gabay at payo sa iyo, balikan ang core values mo. Number 1, okay? The Hierophant reminds you to connect with wisdom, kung alin ang tunay na mahalaga sa iyo. Hindi lang dahil sa sinasabi ng iba. Piliin ang landas na align sa soul mo. Number 2 is huwag lahat akuin. The King of Pentacles energy is abundant, pero paalala na hindi mo kailangan maging superhero para sa lahat. Mag-delegate, humingi ng tulong at maglaan ng boundaries. Number 3 is time and energy management. Two of Pentacles is a reminder na hindi lahat dapat pagsabayin. Piliin ang kaya mo sa ngayon, step by step. Ang balanse ay hindi perfection, kundi flow. Okay, number 4, financial clarity. Maglaan ng oras sa maayos na budgeting at investments. Ang stability ay mas makakamtan kapag malinaw ang priorities at disiplina sa pera. Na kung nakaka-resonate ka dito, Capricorn, ito yung mga crystals na dapat mong bilhin, isuot as bracelet, necklace, or kung ano man. Okay,
Number 1, hematite para sa grounding at focus lalo na kapag overwhelmed. Pyrite para sa financial stability at business prosperity. Amethyst para sa spiritual clarity at makaalis sa pressure ng societal or family expectations. Green aventurine para sa balance at good fortune lalo na sa juggling ng multiple tasks. Ang ritual na recommended na ipagawa mo dito or gawin mo is balance and stability rite. Libre itong ritual kapag bumili kayo ng item, kapag bibili kayo ng item. So Capricorn, ang kasalukuyang problema mo ay umiikot sa expectations, financial responsibility, at balancing act sa buhay. Ang gabay ay piliin kung anong align sa core values mo. Huwag lahat akuin at maglaan ng malinaw na priorities. Sa tulong ng crystals at ritual, mas makakahanap ka ng grounding, stability, at inner peace. Okay. Punta tayo sa next set of cards mo, Capricorn. You have the Ace of Cups, the Wheel of Fortune, and the World. Kay Capricorn, napaka-powerful ng kombinasyong ito. Sinasabi nito na nasa punto ko ngayon ng malalim na emotional reset, karmic turning point, at cycle completion. Pero syempre, bago ka makatawid sa mas mataas na yugto ng buhay, may mga struggles kang kinakaharap. Okay, with the Ace of Cups, may pagnanais ka ng bagong simula sa love, emotional healing o pakikipag-ugnayan, pero parang may takot kang buksan ang puso mo. Maaring may old wounds o emotional blockages na humahadlang sa iyo para tanggapin ang bagong blessing na paparating. Now, with the Wheel of Fortune, kasalukuyan mong struggle ang uncertainty at sudden changes. Parang nararamdaman mong umiikot ang kapalaran, minsan nasa taas ka, minsan nasa baba. May takot na baka hindi mo makontrol ang mga biglaang pagbabago sa buhay o trabaho. With the World card, nasa gitna ka ngayon ng transition at pagtatapos ng isang malaking cycle. Ang problema ay baka nahihirapan kang i-let go ng ang nakaraan o natatakot sa bagong chapter na harapin mo. Pwede rin itong pakiramdam na parang hindi pa sapat kahit malapit ka na matapos sa isang goal o journey. Magabay at payo, number 1, buksan ang puso. Ace of Cups invites you to embrace love, healing, and emotional renewal. Huwag pigilin ang sarili sa takot. Number 2, tanggapin ang pagbabago. The Wheel of Fortune ay nagsasabi na hindi lahat kontrolado mo. Pero ang bawat pagbabago ay may dahilan para ilipat ka sa mas tamang direksyon. Number 3, tapusin ang dapat tapusin. The World ay nagsasabi na nasa dulo ka ng isang cycle. Huwag mong pigilan ang sarili. Ang pagtatapos ay pinto para sa mas malaking tagumpay at fulfillment. Number 4, magtiwala sa divine timing. Kahit unpredictable, may plano ang universe. Okay, mga crystals na recommended para sa'yo dito, Moonstone para sa emotional healing at pagtanggap sa pagbabago. Labradorite para sa protection at guidance sa panahon ng transitions at transformation. Rose quartz para sa paghilom ng puso at pagtanggap sa bagong pagmamahal. Clear quartz amplifier para palakasin ang positive energy at tulungan kang makompleto ang cycle ng buo. At ang ritual na recommended para sa'yo dito kung nakaka-resonate ka, new chapter opening rite. Kay libre ito kapag bibili kayo ng item dito sa Facebook page ko, dito sa Facebook page at dito sa YouTube. Okay, channel. Makikita nyo mamaya. Okay, so Capricorn, ang kasalukuyang struggle mo ay nakaugat sa takot sa pagbukas ng puso, kawalan ng kontrol sa pagbabago, at pag-aalinlangan sa pagtatapos ng cycle. Ang gabay ay magtiwala sa divine timing, buksan ang sarili sa bagong emosyon, at yakapin ang transformation. Sa tulong ng crystals at ritual, mas magiging madali ang pagpasok mo sa panibagong yugto ng puno ng fulfillment at blessings. Again, sa mga gustong magpa-ritual sa akin ng yung nabanggit ko, new chapter opening rite. Libre yan kapag bibili kayo ng item. Okay, punta lang kayo sa Facebook page ko, Bono Magos PH. Mag-message kayo doon.
Okay, last but not the least, Capricorn, you have the Six of Swords, the Moon, and the Queen of Swords. So, Capricorn, ang kombinasyong ito ay napaka-dramatic at puno ng aral. Pinapakita nito na nasa proseso ka ngayon ng paglipat mula sa mabigat na sitwasyon, pero balot pa rin ng takot, ilusyon at emotional confusion, at kailangan mo ng tapang at wisdom para makatawid. Okay. So, mga kasalukuyang pinoproblema mo, Capricorn, with the Six of Swords, may sinusubukan kang iwan o bitawan. Excuse me. Maaring toxic na relasyon, stressful na trabaho o mabigat na sitwasyon. Pero ang struggle mo ay ang transition mismo. Hindi madali ang paglipat, or parang may bigat at guilt o pakiramdam na hindi mo alam kung saan ka talaga patutungo. Now, with the Moon, kasamang iyong transition, naroon ang takot at kalituhan. Hindi malinaw ang lahat, maraming uncertainties, maaring may self-doubt, illusions o maling akala na nagpapahirap sa iyong desisyon. Pwede rin nadadala ka ng emosyon o sobrang pangamba. Ayan, with the Queen of Swords, nahihirapan kang i-apply ang clarity at objectivity. Parang minsan ay nagiging sobrang emotional o madaling maapektuhan ng narinig. Yung mga narinig mo sa iba, madali kang naapektuhan. Kaya ang struggle mo ay paano maging malinaw, matatag at hindi maapektuhan ng mga illusions habang gumagawa ng desisyon. So ang mga gabay at payo sa'yo dito, Capricorn, number 1, magtiwala sa proseso ng paglipat. Ang Six of Swords ay nagsasabing kahit mahirap ang journey, ito ay para sa iyong healing at mas magandang future. Number 2, makinig sa intuition pero huwag lang sa takot. The Moon ay paalala na hindi lahat ng nakikita o nararamdaman mo ay totoo. Kailangan ng discernment. Number 3, maging Queen of Swords. I-embody ang Queen of Swords energy. Payo ng baraha na gumamit ng wisdom, logic at detachment para hindi ka basta madala ng mga illusions. Okay, magkaroon ng healthy boundaries at matutong magsabi ng hindi kung kinakailangan. And number 4, clarity over confusion. Iwasan ang impulsive decisions. Hintayin ang tamang panahon kung saan mas malinaw ang lahat bago mag-step forward. Ang mga crystal recommended na gamitin mo dito, amethyst para sa clarity at psychic protection laban sa illusions at fears. Kung nakaka-resonate kayo, Capricorn. Labradorite para sa guidance at pag-strengthen ng intuition mo. Sodalite para sa logical thinking at decision making. And black obsidian para sa proteksyon at pagputol sa toxic energies habang ikaw ay nagta-transition. Ang ritual na recommended na gawin mo, ipagawa mo sa akin is clarity and transition rite. Para alisin ang confusion, mapalakas ang inner wisdom at gabayan ka sa ligtas na paglipat. Okay, sa mga gusto magpa-ritual sa akin ng ganyan, libre kapag bumili kayo ng item na binibenta ko dito sa YouTube at sa Facebook page, Bonam Magos PH. So, Capricorn, ang kasalukuyang pinoproblema mo based sa huling mga set ng baraha ay tungkol sa transition na puno ng takot at kalituhan. Ang gabay ay huwag magpaalipin sa emosyon o illusions. Bagkos ay palakasin ang wisdom at objectivity mo bilang Queen of Swords. Sa tulong ng crystals at ritual, makakahanap ka ng kaliwanagan at guidance para makatawid sa mas maayos at mas maliwanag na yugto ng buhay. Alright, so Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. Let me know if nag-resonate po sa iyo ang reading na ito. Mag-comment sa baba. Paki-like itong video at nagustuhan ninyo, Capricorn. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo para wala kayong ma-miss na mga uploads, especially para sa inyo, Capricorn, no? Ayan, so Capricorn, abangan niyo ang monthly kapalaran, mensahe at gabay next sa mga susunod na linggo. Capricorn, malapit na. Okay, magsisimula na ako bukas sa Aries up to Taurus and Gemini. So, ayan. Capricorn, sa gustong magpabook ng private tarot reading, 1,000 pesos po, up to 10 questions pwede nyong ipahula.
Okay, wala pong Zoom calling, walang video calling, walang usapan sa call, walang voice call or anything like that. Ang gawin nyo lang, ang requirements is mag-submit lang kayo ng ipapahula niyo up to 10 questions. Pwede lang 5, pwede 7, maximum is 10. Okay? And after payment, of course, magbayad kayo para ma-schedule. Ang lead time po is 3 to 5 days. Within 3 to 5 days, marireceive niyo ang resulta. Okay, makaka-receive kayo ng isang short video clip para sa mga barahang lumabas. Papakita ko yung mga barahang lumabas. And then, isang mahabang explanation na mababasa ninyo. Isang mahabang sagot with explanation at gabay sa mga barahang lumabas. Okay? Sa mga pinapahula ninyo. So, sa gusto magpabook ng private tarot reading, punta lang po sa Facebook page ko, Bono Magos PH, yung may blue check, verified na po ni Meta. Okay? Magbayad kayo ng 1,000 pesos. It doesn't matter kung taga saan kayo sa mundo. Okay. Now, sa mga gusto namang maka-avail ng aura reading, sa aura reading po, malalaman natin doon kung ano yung mga kulay ng aura ninyo. Kung isa lang bang aura ninyo, 2, 3, ayan. At anong ibig sabihin ng kulay na yon. And then, i-explain ko din doon kung ano yung mga, lalabas din sa aura reading kung kinulam ka ng matindi ha. Kung kinulam ka ng matindi, ano yung mga balakid o mga blockages sa aura ninyo, Capricorn. Okay? Doon malalaman kung bakit hanggang ngayon hindi ka makausad-usad. Doon malalaman kung bakit sa aura reading, kung bakit hindi ka successful sa negosyo siguro, or bakit hindi ka makapasok-pasok sa trabaho, bakit minamalas ka sa love life, sa lahat na siguro ng aspeto. Doon malalaman sa aura reading. Magkano po ang aura reading? 1,000 pesos. Magkahiwalay po yung tarot at aura ha, magkaiba po yung serbisyo. Now sa Akashic Records naman po, kung interesado po kayong malaman ang mga past lives ninyo at kung gusto ninyong ma-activate ang mga spiritual gifts ninyo, kung meron kayong gusto niyo mabuksan ng third eye, or gusto niyo malaman if may potential ka rin bang maging tarot reader, maging psychic, o ano man yung mga spiritual gifts ninyo. Panghuhula, ayan, sa palad, palm reading, o ano man ang mga, or healer, baka isa ka ring healer, gusto mo maging manggagamot, sa Akashic Records po malalaman. At doon ma-activate ang mga spiritual gifts ninyo if meron. Okay, Akashic Records, punta lang sa Facebook page, mag-inquire kasi meron kayong pagpipilian doon na package. Okay? Now, what else? Ngayon naman, sa mga gusto magpa-ritual ng libre. Okay, magpa-ritual na kung ano man ang gusto nyong ipa-ritual. Kung may alam na kayo na ritual, like ancestral healing, soulmate connection, soulmate binding, or something like that, soulmate healing, o ano man yan, libre yan kapag bumili kayo ng mga item na binibenta ko dito sa YouTube at sa Facebook page. Okay, kaya huwag muna kayong umalis kung interesado kayong bumili ng item kasi dito ko sasabihin. So Capricorn, maraming salamat. Hindi na ako magtatagal kasi explain ko na. Ingat po kayo and God bless. Sa mga gustong bumili, huwag muna kayong alis. Take a screenshot by the way. So gusto niyong bilhin na item dito at ipadala doon sa Facebook page ang screenshot. Doon ang ating transaction. DTI and BIR registered po ang aking business kaya makaka-receive po kayo ng resibo kapag bumili kayo dito. Okay, yan po malalaman na talagang legit ako. Okay? So maraming salamat. By the way, sa mga curious sa mga testimonials, kung gusto nyo makita yung mga feedback sa mga pinaparitual, dasal, testimonials, punta lang sa Facebook page ko at mag-scroll down kayo, hanapin yung mga albums, ayan. Okay, so maraming salamat Capricorn. Hope to see you again next time. Ingat po and God bless. Huwag muna kayong alis, magbabalik pa po ako. At sa mga naghahanap naman po ng mga high-end o very expensive, high-quality na mga jadeite, meron akong IC jadeite na gawa sa Laughing Buddha. I mean, na kurva, na kinerve sa Laughing Buddha. No? So this is 9,999. Yes,
So far, isa sa mga expensive, high-end jewelry ko dito, no? So, ang necklace cord niya is S925 gold necklace. Ayan, so, hindi lang ito palamuti, isang gabay para sa swerte, nagbibigay swerte, kasaganahan at katahimikan ng inyong kalooban. So, ang pendant na gawa sa tunay na green icy jadeite, isang napakabihirang uri ng jade na kilala sa kanyang malamig, malakristal na anyo at mataas na spiritual vibration. So, again, kasama nito ang S925 na gold-plated twisted necklace or yung ibang necklace na available no na cord. Basta S925 pa rin ang quality niya. So non-tarnish, non-fade. So mga spiritual na benefits, green icy jadeite, isa sa pinaka-powerful na prosperity stones. Tumutulong sa wealth attraction, business growth, pangkalahatang proteksyon mula sa malas, inggit at curses, emotional calm, may dalang healing at mental clarity, nagbibigay longevity, ayan, harmony at inner peace. Ang laughing Buddha naman ay simbolo ng kasiyahan, kasaganahan, good news at tagumpay sa lahat ng aspeto ng buhay. At may dala din itong proteksyon at manifestation power. So perfect combo para sa mga gustong mag-start over, makaahon at yumabong. So ayan po. Kasama sa inclusions, free distance Reiki healing, at isang personal ritual na request ko ano yung mga ipaparitual ninyo. At of course, may free private tarot reading up to 5 questions pwede nyong ipahula at isang surprise freebie po. So gustong mag-order, pwede nyo itong ipangregalo sa mga mahal nyo sa buhay. Ayan. If you want to order this, take a screenshot at ipadala yung screenshot sa Facebook page ko, Bono Magos PH, na may blue check verified na po ni Meta. Sa mga naghahanap naman po ng pampaswerte sa kanilang negosyo at career at gustong maka-attract ng pera kasi ang citrine or faceted citrine ay kilala bilang isa sa mga money magnet stone, no? So, this is faceted citrine gawa sa S925 gold necklace. Ayang gold necklace na yan may mark na S925. For only 1,980, limited stocks lang din po. So, ang power ng citrine, no, kilala bilang stone of success and abundance. Ang citrine ay nagdadala ng kasaganaan, kagalakan at positive energy sa may suot nito. Pinapagana nito ang iyong solar plexus chakra para maboost ang iyong confidence, willpower at motivation. Perfect para sa career growth at business success. So, faceted citrine na nagbibigay ng natural sparkle, no? S925 gold chain, hypoallergenic at hindi madaling kumupas. Okay? Ayan, mga benefits, attracts good luck and financial abundance, pinapalakas ang self-confidence at decision making, nilalayo ka sa mga negative energies at bad vibes, at nagpapasigla ng passion, creativity at optimism. Kung bibili nyo to for only 1,980, may kasamang free ritual of your choice. Aside from dyan, mayroon pang 38 blessings. Dadaan sa 38 steps of blessing ritual ang item. May libre pang distance Reiki healing kung sino ang may sakit. Isang surprise freebie. Ayan na item. So, perfect ito sa mga entrepreneurs, may mga negosyo, negosyante, career-driven individuals, gustong ma-promote sa work, o kahit sino na gustong i-activate ang kanilang prosperity at happiness energy at the same time. So, sa mga gustong bumili, take a screenshot at ipadala po ninyo ang screenshot sa Facebook page ko, Bono Magos PH. Verified na po ni Meta na may blue check. Black tourmaline bracelet with lotus cinnabar charm. Ayan, perfect sa mga naghahanap ng proteksyon sa lahat ng mga psychic attacks like pangkukulam, inggit, nag-i-evil eye, gumagawa ng sumpa sa inyo, no? Maganda itong proteksyon laban sa mga black magic, mga masasamang ritual na balak gawin sa inyo, na may kasamang lotus cinnabar. So, ang black tourmaline na isa sa pinaka makapangyarihang protection stones laban sa negative energy. Again, like kulam, inggit at bad vibes, para itong energetic shield na sumisip-sip at nagtatransform ng negative energy into positive energy. Ang lotus cinnabar charm naman ay simbolo ng spiritual awakening at paglilinis
ng kalooban. Ang cinnabar naman ay kilala bilang stone of abundance na umaakit ng wealth, prosperity, abundance at success. Pinagsama, ito ay nagbibigay ng proteksyon at kasaganaan sabay-sabay. So ang mga benepisyo, matinding proteksyon laban sa mga psychic attacks at inggit, nagbibigay ng grounding at inner charm, umaakit ng swerte at kasaganaan sa negosyo at career at nagbubukas ng daan para sa spiritual growth. Kasama ang 38 steps blessing ritual, isang distance Reiki healing, isang prayer ritual request at isang freebie na surprise. So, sa mga taong lagi exposed sa mga toxic environment, nakakaranas ng matinding stress o gustong protektahan ng kanilang sarili laban sa mga masasamang tingin at malas habang ina-attract ang swerte at blessing sa buhay, para sa inyo to. Grab this opportunity. Limited stocks lang po, 10 lang. So, kung gusto nyong bilhin, take a screenshot at ipadala po ang screenshot sa Facebook page ko, Bono Magos PH, na may blue check, verified na po ni Meta. For only 1,980, may mga kasamang inclusions. Ayan, mga madam at sir, sa mga naghanap po ng proteksyon sa kulam, inggit, sumpa at mga nag-evil eye. Okay, I have Black Agate Protection Ring. This is only 1,000 pesos. Size 7 only. Kung hindi magkasya, pwede nyong gawing pendant sa inyong necklace. Pwede yung isabit as necklace. So, may libre ng ritual ito. Ritual of your choice. Kung anong gusto nyong iparitual. May libre ng distance Reiki healing. At saka may libre pang surprise na freebie. So, ang Black Agate Ring ay isang eleganteng singsing na gawa sa natural na black agate stone. Kilala bilang isang makapangyarihang protective crystal. Okay, may makinis na finish at makintab na itim na kulay na sumisimbolo ng strength, grounding at stability. Madalas itong isuot bilang amulet o pang-araw-araw na alahas sa enerhiya na proteksyon ng inner balance. So, ang mga benefits ng Black Agate Ring, proteksyon laban sa mga negative energies. Pinaniniwala ang nag-a-absorb ng negative energies o vibes, inggit, chismis at masamang intensyon mula sa ibang tao. Ay gumagawa din ito ng shield para hindi ka madaling maapektuhan ng psychic attacks o malas. Ayan, grounding at stability, strength and courage, nagbibigay ng emotional healing. This is also good for career and finances, no? So, ayon sa Feng Shui, ang Black Agate ay favorable para sa mga may career. Nagbibigay ng career growth at stability. At pinapalaki ang tsansa ng long-term success at financial security. At nagbibigay din ito ng balance at harmony. Ayan. At nakatulong sa pag-release ng fears sa may mga takot dyan, may anxiety at laging nag-o-overthink. Ayan, what else? At tumutulong din na papabuti ang relationship sa pamamagitan ng pagkakaroon ng understanding at patience. So, the best ito sa mga taong gustong protektahan ang sarili laban sa mga negative energies, naghanap ng grounding at emotional stability, mga business-minded at career-driven individuals na gustong magtagumpay ng may focus at determinasyon. At sa mga taong dumadaan sa stress, anxiety, or emotional challenges. So, sa gustong mag-order, ayan, take a screenshot at ipadala po ang screenshot sa Facebook page ko, Bono Magos PH, sa Facebook page. Yung may blue check, verified na po ni Meta. Walang COD, walang cash on delivery. Ayan. So, take a screenshot at may libre na kayong ritual.